So, kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Asyong Daldal Stories. So, meron itong pamagat na bistado ganito pala exit strategy ni Sara Diskaya para takasan taong bayan, question mark. So yan yung panonorin natin ngayon, man. Na-curious din ako dito, and then sobrang viral niya kasi 700,000 views. Can you imagine that, diba? So sobrang daming dito, interested. So bago natin simulan, Asyong Daldal Story, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa na China. Again, nababagat ng video ito, bistado ganito pala exit strategy ni Sara Diskaya para takasan taong bayan. So Asyong Daldal Stories, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Sino ba? Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Actually, meron ako naisip kung sino sa DPWH, ha. So, mahirap kasi magbintang, Basta parang meron akong nasa isip, and then yun nga, napaka-imposible naman, di ba, na wala siyang involvement dyan. Like, man. Sila, mga DE po. Nandito ba? Hindi ng Laguna, hindi ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Habang ginigisa sa Senado nitong Lunes si Sara Diskaya tungkol sa bilyon-bilyong halaga ng flood control projects, bigla namang lumutang ang isang nakakagulat na revelasyon na hindi lang pala pera o proyekto ang issue rito. Ayon sa ilang ulat at mga dokumentong inilabas, posibleng hawak mismo ni Sara at ng kaniyang kapatid na si Liza ang isang foreign passport na pwedeng maging susi para makatakas sa lahat ng pananagutan. Kung totoo ito, paano hahabulin ng gobyerno ang bilyon-bilyong yaman na umano'y galing mismo sa kaban ng bayan kung sakaling makatakas sila sa pananagutan? Hindi lang simpleng exit strategy ang nakikita ng ilan dito, kundi isang malinaw na senyales na matagal na nilang napaghandaan. Pero bago po ang lahat, baka pwede po palike yung video na ito dahil ito po ay malaking tulong na. Well, ganyan din naman talaga yung ibang mga bilyonaryo, At saka yung mga kurakot na din. Yung mga taong yan, sila yung tipo par na wala silang paki sa lugar, di ba? Wala silang paki kung ano mangyari sa lugar. Ang sa kanila lang, meron na silang some kind exit strategy, something like that. So for example, merong mga abusado sa kalikasan natin. So yung mga taong yan, wala silang paki kung bumahaman sa lugar na yan or anumang sakuna na dadating sa lugar na yan. Kasi yun nga, parang nakapag-secured na sila ng ibang, 'di ba, pagtataguan nila, lilipad sila ng ibang bansa. Kasi syempre mapera sila, 'di ba? So, merong mga ganyang mga bilyonaryo din talaga, yung mga illegalista. So, yan din yung isa sa nakakalungkot. Yeah. Sa aming mga content creators, maraming salamat po. Lumabas sa isang artikulo ang posibilidad na may British citizenship si Sara Diskaya na isang impormasyon na lalong nagpainit ng usapan sa Senado at sa publiko. Ayon sa commentary piece na pinamagatang Untold Secrets of the Diskayas ng Vera Files na isinulat ng batikang journalist na si Antonio Montalvan II, hindi lamang si Sara kundi maging ang kaniyang kapatid na si Liza Cruz Castillo ay parehong British nationals by birth. Ibig sabihin ba nito maaari na silang makatakas anumang oras at iwanan ang lahat ng kaso dito sa Pilipinas? Alamin natin yan maya-maya. Batay sa source ni Montalvan, isinilang daw ang magkapatid sa London. Ang kanilang ina ay isang Pinay na nagtrabaho bilang kasambahay na kalaunan ay nag-asawa ng isang Pilipino. Doon nila ginamit ang apelidong Cruz. Pagsapit ng early 2000s, bumalik sila sa Pilipinas at nanirahan sa Pasig. Sa mga panahong iyon, halos walang malinaw na pinagmumulan ng yaman sina Sara at ang kaniyang asawa na si Pacifico Curly Diskaya. Sinabi nila na noong DPWH daw, doon sila nagsimula. Tapos ngayon sa hearing, nagbago na. Ang sabi naman na nila, 23 years na sila sa industry. Like, man, i-stretch mo talaga yon, diba? So yun, pabago-bago yung statement mo. Wala silang negosyo at wala ring regular na trabaho. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang makonekta sila sa tiyuhin ni Sara na si Vicente Enteng Eusebio, dating mayor ng Pasig at half-brother ng ina ni Sara. Ayon kay Montalvan, dito na raw nagsimulang bumuhos ang mga proyekto. Mismong si Mayor Eusebio ang nagbukas ng pintuan para sa mga Diskaya at mula noon, tila lahat ng malalaking construction projects sa Pasig ay ibinibigay na sa kanila.
Isang napakalaking oportunidad na tila inihain sa kanila ng walang kahirap-hirap. Pero nanatiling malaking tanong, saan nanggaling ang puhunan? Paano nga ba biglang naging Class A contractor ang mga Diskaya, gayong halos wala silang kakayahan magsimula? Para kay Montalban, malinaw na hindi ito galing sa sariling bulsa. Ang ganyan kasi par, like, I think investment lang yan eh. 'Di ba? Like for example, yung mag-asawang yan, meron silang 5 million in cash. 'Di ba? Ang gagawin nila diyan, isusugal nila yung 3 million cash, 'di ba? Bibigay nila yun sa politician na siyang makakatulong sa kanila para yun nga ibigay sa kanila yung mga projects. Kaya si politician, ano din siya eh, or kahit hindi politician, kahit government official, 'di ba? Nagutom sa pera. Pwedeng ganyan yung mangyayari. 'Di ba? Tsaka I know for sure kayo, alam niyo na rin naman na, 'di ba? Na grabe katalamak yung under the table dito sa bansa natin. Yung mga fixers nga nagsisilipa na nga eh. 'Di ba? Sobrang laking nakapaskil sa labas ng mga ahensya ng gobyerno na no fixer, no to fixing or whatsoever. Pero meron pa ring fixer. Hindi ba kayo nagdududa dyan kung bakit up until now meron pa rin yan? Eh syempre, nakikinabang din sila dyan eh. Kumukuha din sila ng mga porsyento dyan. Di ba? Di na bago yan par. I know for sure kayo, alam nyo rin yan. Kita nyo rin yan. Di ba? So, di na nakapagtataka talaga kung bakit sila yumaman ng ganyan kung marunong lang sila mag-math. Di ba? Marunong lang silang mag-math ba? Like, sige, invest natin tong 3 million dito sa gutom na government official na to. Tutubo to. Parang ganyan ba? Parang susugal lang sila, ganon. Malaki ang posibilidad na mismong si Eusebio ang nagpondo gamit ang pera ng gobyerno na pinadaan lamang sa bagong mukha sa pamilya ng Diskaya. Isa pa Pwede mas din. matinding posibilidad ayon sa commentary ay baka dummy corporations lang talaga ang mga kumpanya ng Diskaya para sa mga Eusebio. Kung titingnan ang kasaysayan ng Pasig, hindi nakapagtataka ang ganitong hinala. Dekada nang nakaukit ang pangalang Eusebio sa political dynasty ng lungsod, na mula kay Vicente Enteng Eusebio hanggang sa kaniyang asawa na si Soledad, sa kanilang anak na si Robert Bobby, at maging sa asawa nitong si Maria Belen Andaya Eusebio. Tapos sasabihin ng mga naka-political dynasty, hindi masama yung political dynasty. Siguro at first, pero syempre, habang tumatagal kasi, kinakain din ng sistema. So, tsambahan na lang talaga par na yung political dynasties, hindi siya hahantong, di ba? Hindi siya hahantong sa greed. Actually, may nagustuhan ako sa yung statement ni Senator Bongo na parang kahit kin ko pa yan, kung mapatunayan, papanagutin ko yan. So sana totoo, Sana totoo. So tingnan natin, sana mapanagot nga. Taon, eleksyon. Sila lang ang nagpapalitan ng pwesto sa City Hall. Parang iisang pamilya lang ang may hawak ng silya ng kapangyarihan. Ngunit dumating ang taong 2019 na gumimbal sa matagal ng kontrol ng angkan. Isang makabagong puwersa ang lumaban at nanalo si Vico Soto na siyang nagwakas sa tuloy-tuloy na dominasyon ng mga Eusebio. Para sa marami, ito ang simula ng pagbabago at wakas ng mahigpit na hawak ng political dynasty sa Pasig. Pero bago pa man yun mangyari, sa panahon mismo ni Bobby Eusebio bilang mayor, dumami ang kanilang mga construction firm. Kung bubusisiin ang mga bidding documents ng Pasig LGU, makikita na tila naglalaban-laban ng iba't ibang kumpanya para sa kontrata. Ngunit sa masusing pagsusuri, lumalabas na lahat pala ng mga kumpanyang ito ay iisa lang ang ugat ito ay konektado pa rin sa pamilya Diskaya Cruz. At dito pa pumapasok ang mas malaking usapin. Hindi lamang basta konektado ang mismong kapatid ni Sara, na si Liza Cruz Castillo, ang nagsilbing purchasing manager ng St. Gerard Construction. Ang kumpanyang ito, ilang taon matapos ang pamamayagpag nito, ay nahulog sa alanganin. Noong 2020, opisyal itong na-blacklist ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa mga irregularidad. Isang malinaw na Diyan pa lang, di ba? Diyan pa lang alam na natin na meron talaga magic. Siguro, yung time na yan, yung nakakita sa mga irregularidad na yan, ibang administration, something like that. 'Di ba? Siguro lang naman. And then yun nga napanagot, tapos nung sumunod na mga namumuno na ayun bumalik ulit, 'di ba? Paanohan na lang kung sino yung madaling kumagat, 'di ba, sa pera or sa under the table. Siguro ganyan yung nangyari. Kaya lang, well, lahat naman ng mga usaping to is parang pa lang naman mga hunch pa lang or hula pa lang natin kasi syempre ongoing pa naman yung investigation, so iintayin na lang natin yun kung ano talaga yung kalabasan indikasyon na bago pa man sumabog ang mas malalaking eskandalo ngayon,
May mga palatandaan na ng problema at kontrobersya sa mga kumpanyang hawak ng pamilya Diskaya. Pero hindi lang iyon ang nakakaalarma. Ayon kay Antonio Montalban II sa kaniyang commentary, mas malaki ang banta dahil parehong hawak ni Sara at Liza ang foreign passports bilang mga British citizens. Ibig sabihin, Grabe. madali para sa kanila na makalabas ng bansa sakaling humantong sa seryosong kaso ang mga investigasyon. Hanggat walang inilalab... Diba? Kapag ito talaga nakalabas pa, ewan ko na lang talaga sa immigration or sa ano natin. Diba? Kasi yan din yung nangyari kay kay Alice Go na kahit sobrang pinag-uusapan na si Alice Go dati, nakalabas pa rin. Diba? So, isa lang ibig sabihin yan. Sobrang grabe yung ng bansa natin. Sobrang maluwag. At the same time siguro, sobrang marami talagang gutom. Gutom talaga sa pera pare. As na Hold Departure Order, HDO o Warrant of Arrest. Wala ni katiting na hadlang para hindi sila makaalis. Sa simpleng salita, anumang oras maaari silang mag-book ng flight, sumakay ng eroplano at dumiretso sa United Kingdom na isang bansa kung saan may karapatan silang manirahan at magtago bilang mga nationals. At kapag nangyari iyon bago pa makapagsumite ng HDO o Lookout Bulletin Order ang Department of Justice, magiging mas mahirap na silang habulin. Oo, may extradition treaty ang Pilipinas at UK. Pero alam naman natin na mahaba, komplikado at madalas politikal ang ganitong proseso. Maaari pa nilang gamiting depensa na politically motivated ang kaso para pigilan ang kanilang pagbabalik sa bansa. Ganyan naman talaga yung mga palusot na mga politikong mga kurap Politically motivated, pinopolitika kami, anak ng tokwa. Di naman kayo hahantong sa ganyan pare kung hindi ganyan kalinaw yung mga issue nyo. Problema kasi sa mga taong to, dun sila ginagamit nilang panangga na uy, pinupolitika kami, demolition job to, something like that. Kahit na sobrang linaw naman. 'Di ba? Sobrang linaw naman ng mga pinagagawa nila. Yung mga supporter din nila ng mga solid na wala, sobrang dali lang ding mauto. 'Di ba? Naiinis ako sa mga ganitong mga mga palusot. Sa madaling salita, kung makalusot sila, baka tuluyan ng mawala ang katarungan. Kaya malinaw ang panawagan ni Montalban sa kaniyang artikulo. Dapat nang itilist at ipagbawal ang lahat ng construction firms na hawak ng pamilya Diskaya mula sa anumang government project. Hindi lang iyon dapat na silang kasuhan ng plunder. At lahat ng mamahaling sasakyan at ari-arian na pinundar gamit ang pondo ng bayan ay dapat kumpiskahin at ipagbili ng gobyerno. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, sa gitna ng lahat ng yaman na nakolekta mula sa mga proyektong galing sa kaban ng bayan, maaring sa isang iglap ay makawala ang mga Cruz Sisters bilang mga British citizens. Kaya't ang tanong na hindi maiiwasan, gumagalaw ba ang gobyerno para pigilan ang isa na namang kaso ng kawalan ng pananagutan? O hahayaang Yan lang. ang mga sangkot bago pa man sila mapanagot? Opo, Kaya definitely. ka, dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo, ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses have kayo the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%, pero ang dami 2% na panalunan, maniwala. Di ko naniniwala ng 2% para di kayo usbong ng ganyang kayaman kung 2% lang namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding sa isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasalihan. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here Tama. unprepared. Alam mo na, Gina G si Jinggoy. Cute na si Jinggoy, tingnan Gina G siya. Tama naman yan. Pero I think, sinasadya ni Sara Diskaya yan. Di ba? Parang, ewan ko kung delaying tactics yung tawag dyan. tanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how Umiyak many na ba to pa? Umiyak na ba to? Hinihintay kong umiyak to eh. You mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No, Parang mahirap naman yata. hindi. In 2022, I bidded for 491 projects. Grabe. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? 491. Grabe. Tiba pala. Natawa nga ako kinumpir siya ni ni LeBron James. Mas malaki pa yung
kinikita niya kay LeBron James. Ito yung literal na all-star. 91. I 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? This is just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you I own? don't have the statistics for that because I was only called as Alpha and Omega. You admitted Grabe. earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanulunan niyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo ikaw may-ari na siya. Delaying tactics nga. 'Di ba? Sinasadya nila yan kasi syempre kung ako din siguro, 'di ba? Kung if ever lang, 'di ba? Illegalista din ako gaya nila tapos ganyan. Iisa-isahin ko yan. Parang ano yan parang buying time ba? Or yan nga, delaying tactics. Mas worse yung yung sa Wawaw kasi di talaga nagsasalita. 'Di ba? High blood lang yung aabutin talaga ng mga senador You answer in behalf of the 8 remaining companies. Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. St. Gerard Construction. Nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy. Sino may-ari sa St. Timothy? Ikaw si Remando, ano? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan po, Oh, Mr. Chair. pinsan. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. From the left Hmm, pocket to right pocket. Siguro ang ibig sabihin nun, inilalagay dito sa sa kaliwang bulsa, kinukuha sa kanang bulsa. So parang money laundering yung galawan, 'di ba? Parang nilalaban yung pera, ganun. Or correct me if I'm wrong. Yun yung pagkakaintindi ko doon Ito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Diba, ganyang klaseng magulang, dinadamay yung mga anak. Ang masaklap pa dyan kung pinaniwala niya yung mga anak niya na na-acquire nila yung business nila, diba, sa tamang paraan in a clean way or whatsoever. Kasi kung hindi, kawawa yung anak. Diba? Wala siyang kamuwang-muwang. Or ewan ko lang kung may involvement na yung anak, aware na siya. Siguro nasa tamang gulang na yan. Diba? Yun lang yung masaklap dyan. Grabe no? Ako hindi, wala pa naman kasi tayong anak pero kung if ever ako ba maging magulang ako, di ko isasali yung mga anak ko sa mga ganyan, kunyari ako illegalista ako, di ko sila isasali dyan. Diba? Parang ang unfair naman nun sa part nila, diba? Na parang pipilitin mong isali yung anak mo. Sino kasi Ramon Montenegro. Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? Cut muna natin to kasi nakapag-react na kasi tayo sa sa hearing na to, yung last video natin. So, tinitingnan ko lang yung other version dito na ni sinong tawag diyan? Baka dito. Ito wait lang. Ito daw. I-forward lang natin ng konti.
aksyon noon pang 2012. Ngunit sa Na, ito na pagkakataon, yun. So, cut lang natin par kasi meron na tayong video dito eh. inamin din niya na nagsimula lamang silang pumasok sa mga flood control projects noong 2016. Can you be definite with your answer? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 Ganyan onwards po. magtanong si Senator Bato. Please make sure bilang sir. Yun eh. 2016 onwards eh. 'Di ba? Ano, ayaw mo na ano? Sakto talaga sa term ni ano FPRRD. Sara Diskaya din kasi sinasakto din kasi sa 2016 eh. Ayusin mo yung sagot mo. Then onwards. Yes po. Dito biglang tumutok ang mga senador. Bakit 2016? Kung titingnan, doon din biglang dumagsa at sumabog ang napakaraming flood control projects na ngayon ay kinukwestiyon kung Grabe. ano ang anomalya. Para bang biglang nagbukas ang gripo ng pondo at karamihan sa mga kontrata ay napunta sa mga kumpanyang may kaugnayan sa pamilya Diskaya. Pero hindi roon natapos ang tanong. Binuksan din ng mga senador ang mas personal na usapin ito, ang koleksyon ng mga luxury cars ng mag-asawang Diskaya, na unang lumabas at naging viral sa vlog ni Julius Babao, na mismong si Sara ang nagkwento. Sinabi niya na abot umano sa 40 luxury cars ang kanilang pag-aari. Ang ano par, Sure siya. ang opinion ng wife ko dito about sa mga sasakyan na to, opinion niya lang naman, share ko lang sa inyo, is baka daw yung ibang mga sasakyan dito, regalo sa kanila, di ba, na mga politician, something like that. So, ewan ko lang kung possible din ba yon na parang re-regaluhan, siguro kakapanood ng ano, mga drama ng wife ko, di ba, na parang yan yung way ng illegalista tsaka politician na ano, gumawa ng mga kabulastugan, di ba, nagre-regaluhan. Kasi ganyan sila eh, para siguro ano, mas makuha pa lalo yung tiwala. Parang ganyan. O ewan ko lang. Ng mga senador, bigla itong binago at inamin na 28 lamang ang totoo. Ngunit kahit 28 lang, hindi pa rin matanggap ng publiko. Paano nga ba nagkaroon ng ganoon karaming sasakyan ang isang pamilya na halos walang naitalang matibay na negosyo bago sumikat ang pangalan nila sa mga proyekto ng gobyerno? Sinabi ni Sara na ginagamit daw ito ng kanyang 4 na anak. Ngunit sa totoo lang, sino ba ang maniniwala na kaya nilang gamitin at i-maintain ang halos 30 mamahaling kotse na milyon-milyon? Kaya naman par. Kung ang tao kasi nag-uumapaw na yung pera niya, kaya niya yan. Kahit ako siguro yung 30 sasakyan. Why not gamitin ko yan isang sasakyan, isang araw, di ba? Kaya naman. Especially ganyan, yung sobrang yaman mo na, bored ka na, wala ka nang ibang magawa, di ba? So flexing na lang. Tsaka, syempre, ongoing pa yung ano, yung mga flood controls nila na mga pinagagawa. So, makakapag-sustain pa sila. Di ba? So, I think kaya naman. Basic lang yun para sa kanila. Yung mga anak nga nila, umuubos nga ng 200,000, 700,000 in 1 meal eh. Diba? Isang kainan lang. Mas lalo pang nag-alabang publiko nang ikwento ni Sara ang isang detalye na hindi makakalimutan ng mga nanonood. Ayon sa kanya, minsan ay bumili siya ng isang luxury car hindi dahil Ayon sa sa performance payong. nito. Hindi dahil sa brand, kundi dahil lamang sa isang simpleng payong na kasama sa loob ng sasakyan. Isang payong na literal na nag-udyok sa kanya, na gumastos ng milyon-milyon. Para sa maraming Pilipino, ang linyang ito ay nagsilbing insulto. Habang ang ordinaryong mamamayan ay nag-aalala kung paano makakabili ng bigas o makakabayad ng kuryente, ang mga tulad ni Sara, Yung sa payong naman yun nga, parang doon pumasok yung opinion ng wife ko na baka binigay lang yung sasakyan. Kasi yun nga siguro, dahil binigay nga lang yung sasakyan, so ibig sabihin, wala siyang kaalam-alam sa specs. Di ba? So parang, para mapadali lang siguro yung usapan, payong na lang yung sinagot niya. Well, opinion lang naman yun ng wife ko, ano? So nasa sa inyo na lang din yun. So, yun nga, parang lumalabas siya doon na hindi siya interesado sa sasakyan na yun or hindi niya in-expect na dumating sa kanya yung sasakyan na yun. Kaya payong na lang yung binili niya. Kasi yun nga, parang malabo nga naman. Pero malay natin, totoo talaga na dahil sa payong. Ibang klase ka, Sara. Grabe talaga yung mga Sara, no? Mga ibang klase talaga. ay tila naglalaro lang ng pera, bumibili ng sasakyan na milyon ang halaga. Dahil lang natuwa sa isang accessories na libre dapat, dito nagsimulang lumakas ang sigaw ng publiko. Paano nga ba nagsimula ang isang pamilyang halos walang matibay na trabaho tapos biglang naging bilyonaryo sa construction? Totoo bang sila'y dami lamang ng pamilya Eusebio na dekada-dekada nang namamayani sa politika ng Pasig? At kung may hawak silang foreign passports gaya ng binunyag ng mga ulat, posible bang sa isang iglap ay makalabas sila ng bansa para takasan ang panahon? Posible yun par. Si Alice Go nga eh. Sinabi lang na may karamdaman siya, di ba? May dinaramdam siya, tapos nagulat na lang tayo, nasa ibang bansa na. Di ba?
posible yan, posible yan. Especially itong mga taong to. Bakit? Naniniwala ba kayo na walang mga private jet tong mga to? Walang mga aeroplano to? Walang mga chopper to? Sasakyan lang? Di natin alam. 'Di ba? And for sure, meron nang naitabing pera yan. Mula pa lang nung pumutok yung pangalan nila, nagtabi na ng pera yan. Do you think i-ano lang nila lahat sa bangko? 'Di ba? Nagtabi na yung mga yan. Siguro may mga yun nga, mga exit strategy na yan. Hindi lang natin alam kung paano nila gagawin. Or baka magpaplano pa lang sila ng exit strategy nila. Pero yun nga, doon yan papunta par. Doon yan papunta. Kasi syempre, kapag nagkagipitan, kita nyo naman yung mga tao galit na sa kanila. Parang sila yung nagiging alam nyo yung Marcos era dati, yung senior. Parang nagiging ganun din sila ngayon. 'Di ba? Panglumalim ang takot ng publiko nang mapag-usapan na hawak ni Sara at ng kanyang kapatid na si Liza ang mga British passports. Ibig sabihin pwede silang umalis ng Pilipinas kahit kailan, lalo na kung wala pang inilalabas na hold departure order o lookout bulletin order ang Department of Justice. At kapag nagkataon, baka hindi na sila mahabol dahil kahit may extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at UK, mahaba at komplikado ang proseso nito. Kaya ang tanong ngayon, habang nagbubukas ang lahat ng baho sa Senado, may hahabulin pa ba talaga ang gobyerno? O isa na naman itong kaso ng miscarriage of accountability kung saan, tulad ng dati, talo na naman ang taong bayan? Talo talaga. Talo talaga. So, yun lang naman. Or, wait lang ha. Sunod. Ako. So, yun lang naman mga par. So, nakakakilabot nga naman talaga yun. About dun sa some kind exit strategy, Well, di naman tayo natatakot sa... hindi. Parang same lang din dun. Kasi, parang kapag sumibat kasi yung accountability, wala na eh. 'Di ba? Like, kita nyo naman kung gaano kagalit yung taong bayan. Though naiintindihan ko yung taong bayan na nagagalit kasi yun nga nung una kasi tiningnan ko yung video, 'di ba? May mga nagrarally doon sa bahay ba yun or compound ng mga Diskaya, pinagbabato nila ng putik, pinagaano nila ng spray. Hindi talaga tama yun par. Kahit saang banda mo tingnan yun, hindi talaga tama yun. 'Di ba? Kasi kung sasang-ayunan natin yung mga ganung gawain, parang didiis na tayo niyan. Parang na tayo, parang gustong-gusto na nating ilagay sa kamay natin yung batas. Extrajudicial killing, something like that. Walang pinagkaiba yun doon. 'Di ba? So, dapat sa mga ganyan, ipaubayan na lang natin yan sa otoridad or sa korte or whatsoever. Huwag nating ilagay sa kamay natin yung batas kasi kita nyo, yung mga kababayan natin, sobrang galit na galit sila. Kasi yun nga, nagulat din ako, yung pala doon, yung mga tao pala na nagrarally doon, is isa din sila sa mga victim talaga ng baha. So, alam naman natin par kung gaano ka grabing perwisyo or problema yung mabahaan ka, 'di ba? Like siguro kung nasa time ka na 'yan, di mo maano ba na parang kabado ka siguro. Sobra ako never pa naman kasi ako naka-experience ng ng baha talaga na babahain talaga yung lugar namin. Pero kung siguro kami babahain, like medyo nakakatakot siya kasi di mo alam kung aabot ba siya hanggang ulo or lalagpas ulo ba or tataas ba ng tataas ng ang tubig. 'Di ba? So, nakakatakot siya kung iisipin talaga. So, siguro yung mga taong victim ng mga baha na yun na nakita nila na kaya pala bumaha dahil sa mga taong to, dahil sa mga pangkukurakot na mga taong to, is parang nabuhay ulit yung galit nila ba? Or baka ngayong iba, nabahaan pa up until now, 'di ba? So, grabe kapresko yung yung hinanaing nila na nag-end up sila na grabe, pinagbabato talaga nila ng putik. Yung putik yung gate, pininturahan pa. Pero yun nga lang, since nagpalabas kayo ng ganyan, ginagawa nyo yan, pwede kayong mapanagot. Pwede kayong makulong. Kasi sa batas, yung mga Diskaya, meron din naman silang rights. Diba? Aminin na natin o hindi. Or nakakalungkot mang isipin. Pero lahat talaga ng tao, meron talagang tinatawag na rights. Especially sila Diskaya, parang pa naman kasi sila, innocent until proven guilty. So, ang
aanuhin lang natin dito, sana magawa ng mabuti, 'di ba, ng mga senador natin na maimbestigahan talaga or mapanagot talaga. 'Di ba? Like talaga jail time agad. 'Di ba? Kasi baka magaya lang din nung kay Alice Go na wala na tayong balita kung ano nang nangyari kay Alice Go. Habang buhay na ba siyang makukulong o something like that, or hearing pa rin ba ng hearing? 'Di ba? Parang ang gusto kasi natin dito, speedy justice about sa mga korap na to. 'Di ba? Para yung ibang tao din, mga politician na magtatangka na mangurakot, maano sila ba parang grabe kabilis yung grabe kabilis yung natin, grabe kabilis yung wife ko nag-chat na. Grabe kabilis yung mental block tuloy ako. Grabe kabilis yung grabe kabilis yung justice. 'Di ba? 'Yon si Senator Bato, may mungkahi pa siya na lethal injection ba yun? Correct me if I'm wrong. Para sa mga corrupt. Like, sabi ko ba, okay, deal. Pero dapat mapanagot lahat. Ang lakas ng loob nyo na ay call out yung mga corrupt, parusahan yung mga corrupt. Tapos, kapag nasa hanay nyo, may mga corrupt, pinoprotektahan nyo pa. Pinapadismiss nyo pa. Di ba? So, unfair. Unfair siya. Hindi siya applicable sa lahat. So, kaya kung ganyan na lang din, wag na lang. 'Di ba? Kasi kawawa lang yung maiipit. So, yun lang naman. Sana hindi makatakas tong mga taong to. 'Di ba? And then, mapanagot talaga sila. Yun nga, sa part na yung anak, medyo grabe din yun kung iisipin. 'Di ba? Na, kunyari lang, anak ka, wala kang kalam-alam. Or, I think bonus na lang siguro kung wala talagang kamuwang-muwang yung anak. Ewan ko kung aabsweltuhin ba siya ng batas, di ba? Or hindi ba siya pananagutin kung zero talaga yung niya. Zero talaga yung knowledge niya na may ginawang kababalaghan yung mga parents niya. Ewan ko kung makakalusot yung anak So kayo, naniniwala ba kayo na walang muwang yung anak niya sa business na pinapamanage ng mga magulang niya? Comment down below. So, I think hanggang dito na lang muna, and then sana yung immigration natin sa airport, sana wag na nilang pakawalan tong mga taong to. Kasi isa to sa pinaka-importante. Kung importante si Alice Go na pogo siya, di ba? Pogo, like torturing or whatsoever. Ito kasi, corruption-based kasi siya or connected siya sa corruption na yun nga, grabe yung pasanin na ibinigay sa mga kababayan natin. So, dapat tutukan talaga to. Kudos talaga para sa mga, mga senador na makakatapos ng nito na mapanagot talaga, like, kulong talaga, jail time, like, hatulan talaga ng guilty. Diba? So, kudos talaga sa mga senador, magagawa nila yan. So, sana di matulog tong kasong to, kasi baka seasonal lang din. Baka kapag bumalik na naman yung issue ni FPRD, matabunan na naman to. 'Di ba? So sana mag-multitask sila, Dapat tapusin muna nila to bago sila pumunta ulit doon sa kay FPRD or kung ano man yung mga bagong issue na naman. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin sa comment section. So again, Asyong Daldal Story, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. And then syempre, ang ating YouTube channel, Pilipinoise. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Pilipinoise is out.